Last Sunday, we talked about the kingdom of God, the importance of the kingdom of God, and everything that He has set upon us in connection to what God has for all of us today. Recap lang po tayo, no? Alalahanin lang natin kasi karugtong po nung mensahe ko ngayon, yung mensahe natin last week. Kaya pag hindi nyo po napanood, check the links. Okay? Tingnan nyo na lang po yung link natin sa ating video. Ngayon po, ang pag-uusapan natin ngayon is managing God's trust well. Managing God's trust well o pamamahala ng mabuti sa tiwalang Diyos. Managing well what God has entrusted you. Okay, overemphasis na yan. Ngayon, ang connection naman ito dun sa God's manifestation of the kingdom is something that we need to remind ourselves that our heart, ang puso natin, ito ang dwelling place ng Panginoon. Okay, makinig, no? Ang bawat isa po sa atin ay templo ng Panginoon. We are the temple of the Holy Spirit. And Jesus resides in us. And there is a battle between the enemy, the devil, and Jesus, battle between them to win your heart. Bakit po nag-aaway hindi naman nag-aaway o kayo pinaglalabanan? Kasi dahil po sa free will, hindi naman po tayo mga robot na sasabihin natin na bakit kasi ginawa ng Panginoon na hindi na lang gawin na mabuti lahat ng tao. Ba't di niya na lang gawing mabait ang lahat ng tao para walang evil sa mundo? Pero walang free will doon. God did not made you as a machine, okay? A robot, na wala kayong decision. But God has given you decision because you cannot love without free will. Okay? Tandaan ho natin yon. Ngayon, there is a battle between everyone's heart. And your heart and my heart is being chased by Jesus and the devil. Luke chapter 19 verse 10. I-remind ko lang po kayo, the Son of Man has come to seek and save that which was lost. Ang lahat ng nawawala sa Panginoon. Tandaan niyo pong mabuti, lahat ng tao sa mundo, kahit yung kaaway ninyo, those are lost people. Kaya when your enemy strike you, ibigay niyo yung kabilang pisngi. Kapag inaway niya kayo, hayaan niyo lang because the Lord loves them too. Pero hindi naman ibig sabihin magpapaapi ka na magpapaapi. Ang sinasabi ko lang po dito is even though na kaaway mo sila, napunta kayo doon sa demandahan moments, no? Lalaban ka pa rin. Hindi daw tayo lalaban, sabi ni Pastor, magpapakulong na lang tayo sa hindi nating kasalanan. No, you fight a good fight. Okay? Pero hindi ibig sabihin magpapaapi ka. Huwag ka magbibuild ng grudge over your enemy. But love them. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, kapag ang nauuhaw, nagugutom, o nangangailangan ang inyong kaaway, anong sabi ng Panginoon? Tulungan nyo sila. Amen? Because everyone is lost and I'm just reminding you that everyone is a lost soul that belongs to God. Kaya ito, nililihis sila ng kaaway kasi sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 8, your adversary, the devil, prowls like a roaring lion seeking someone to devour. Yun yung kanyang plano. Okay? Tingnan niyo po itong mabuti. The kingdom manifestation begins in our heart. Kaya nga, ang presensya ng Panginoon ay nasa loob po ng bawat Kristiyano. Amen? Pero Pastor, kung nasa loob ng bawat Kristiyano, bakit hindi nagmamanifest sa akin? Kulang ka lang sa presensya ni Lord. Kulang ka lang sa Word. Okay? We need the Word of God daily. We need God's presence daily. So we do not just worship and give Him praise. We do not just listen to the Word every Sunday. We do it daily. Because every day, we are leaking. Ibig sabihin, tumutulo tayo dahil sa mga nangyayari sa ating buhay, sa sitwasyon, sa mga taong nakakasalamuhan natin. But you say, the kingdom of God begins in the human heart. And whoever owns your heart
that man's entrusted dominion, yung land, family, business, workplace, anointing, blessing, talents, according to Genesis 1:26 hanggang 28, will become sovereign over his life and everything that belongs to him. To make it shorter, ang message ng Panginoon, whoever owns your heart, owns your dominion. Tandaan ho natin, sino man may nagmamay-ari ng puso mo, si Satanas man o si Jesus, siya ang nagmamay-ari ng dominion mo. Ano yung dominion mo? Ang dominion natin, yung ating lupa kung saan tayo nakatira, yung bahay ninyo. That's your dominion. At least, okay? Kayo ho ba at sa mga tatay, kayo ho ba nasusunod sa inyong bahay? Na pag sinabi nyong, huwag nyong gagawin ito, sumusunod ba sila sa inyo? Okay? Mga nanay, backupan natin si tatay dahil sila po ang head ng ating family. God made them the head. Okay, so treat them with respect, and the husband, hindi naman tayo mapupunta dito sa husband and wife, pero the husband love the wife, love the family. Okay? Now, whoever owns your heart owns your own dominion that God has given you. The place where you are at, the talents that you have, the skills that you have, the job that you have, the business that you have, everything that you own right now, if you receive the Lord Jesus Christ as your Savior, everything belongs to Him. Amen? Kaya tandaan nyo, putong mabuti, hindi kayo mapapahamak. Amen? Isang pangako sa akin ng Panginoon na nag-aaral ako sa Maynila, sabi niya, anak, nag-aaral ka sa Maynila. Lord, tatakot ako sa Maynila. Daming doon, snatcher, hold-upper. Kailangan maglalakad ka doon, ganun eh. Alam mo niyo bakit? Ang bilis sila. Walang sinabi yung mga taga dito. Tayo mga, okay lang tayo eh. Daw mga ninja yung mga dito, pero doon, grabe. As in, papatay sila para lang sa 10,000. Okay? Ganun kadelikado. Anyway, one thing that God has promised me, sabi niya, anak, mag-aral ka. Hindi kita pababayaan, hindi kita hayang mapahamak. Never ko na-experience na hold up, never ko na-experience na nakawan or whatever. No. Ang pinaka-valuable nung that time is laptop. Kaya paggawa ko yung laptop, talaga yung laptop, andito. All the way yan. Pagsakay ko sa bus, andito na yan. Sa harap. Hanggang sa makatanding ako sa apartment namin. Alam niyo po sa apartment, yung last na tinirhan ko sa Manila, sa Sembo, Makati, takam-taka sila. Nung sinundo ako nila, Pastor, sa ni Annie, si Annie kasama, dito ka nakatira, sabi niya. Bakit? Okay lang. Squatter pala, hindi ko alam. At least yung area yung tinirahan ko, no? Hindi ko alam. Pero I was comfortable at kilala ko na yung mga tao doon. So, alam nyo, God protected me because I believe that His word and His promises comes to pass. When He says in me, when He told me, son, you are mine, I will protect you. Iingatan kita. Kaya sabi mo sa katabi mo, poprotektahan ka ng Panginoon. And God will bless you. And everything that you own, yung bahay nyo, yung kotse nyo, yung future na kotse nyo, yung bago nyong motor. Sino kasi may bagong motor? Sila, okay. Disclosure down. Okay. Alam mo, as such, the Lord is going to protect that investment that God has given you. Okay? Yun yung kingdom manifestation. Ang question ngayon, pinag-uusapan natin yung kingdom, it's like an expansion of dominion. Ibig sabihin, kung nasaan ka, andun yung presensya ng Panginoon. Assuming that you are spending time with the Lord Jesus Christ, you're building up your relationship with Him. Okay? Ibig sabihin, malalim yung relationship ng bawat isa sa Panginoong Jesus. Ngayon, ang tanong ngayon, the question is, now that we are following and submitting to Jesus in His will, the question is, how can the kingdom of God manifest in the same way that it manifested in David's life, in Peter's life, yung healing, in Philip's life, yung nag-teleport siya, okay, kung saan man siya nilagay ng Panginoon, hindi niya kailangan mamasahe. Alam nyo,
Ang mahal na ng gas. Okay? Pero, speaking of pamasahe, ang mahal ng gas. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, the Lord is my shepherd. I shall not want. The Lord will provide. Okay? Huwag tayo mag-aalala. Tumaas man ito, magkaroon man ng mga gera at problema sa buhay. Look at this people of God. This is inevitable. It should happen. And you should rejoice. Not because of the deaths, but because Jesus Christ is coming back. Alam niyo pa pagkatapos nitong, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, huwag kayong matakot sa war na mangyayari, pero matakot kayo yung sa susunod na. Because after this war, lilitaw na yung mga antichrist. Alam niyo yung sinabi sa Bible na from the earth, they are going to go out from the earth. From the sea, they're going out from the sea like locusts. Okay? Sa ang explanation po niyan, bago tayo ma-off topic, no? I-explain ko lang ng konti. Paglabas ng mga Nephilim na ito, tatanggapin na ng mundo ang mga Nephilim. Kasi ngayon pa lang nagpapakilala na sila. Alam niyo po ba't nilabas yung AI? Kasi yung mga AI ngayon, hindi mo alam kung ano na yung totoong video sa hindi. Diba? Dati lahat genuine eh. Pwede mong gawing as evidence. Ngayon, di na pwede. Diba? It's because of AI. Ngayon, yung mga lumilitaw na, hindi ko alam kung nakita nyo na to, no? Pero may mga videos na lumilitaw na nagtatanggal sila ng balat ng muka tapos sa loob alien. They're not aliens. They're demons. Okay? So lumilitaw na sila, nagpapakilala na sa atin. Okay? Papakilala na sila. Para paglabas na nila, sabihin ko po sa inyo, mas meron silang rights kaysa sa atin. Darating yung time na yon. Kaya huwag kayo matakot sa war. Huwag din kayong matakot sa mga darating ito because the kingdom of God is in you. Amen? Kaya kailangan nyo matutunan to ngayon. Especially yung mga kabataan. Kasi mas haharapin nyo yung tribulation kaysa sa mga matatanda. Pag 70s ka na pataas, safe na safe ka kasi uuwi ka bago mangyari yung tribulation. Pero kapag kasing edad ko, pababa, we're going to meet them. That's why you should be strong. Ang sabi ng Panginoon sa akin, when I was praying, and the Lord keeps on telling me, son, prepare the young people. That's why the anointing of the Lord is coming to the young people. Kaya yung mga estudyante namin, they're desiring for God's presence. And every Saturday, ewan ko ba meron silang eagerness to learn and to know more about the Lord Jesus Christ. And I'm happy about that. Okay, I'm happy about that. Kaya isa sa mga pangako ng Panginoon, He will expand His territory, His anointing upon the children. At least sa mga estudyante natin. Okay, the kingdom of God, how can we manifest this in our lives? Katulad ng manifestation in David's life, in Peter's life, in Paul's life, and everyone na may blessing. Kung nasaan man sila, andun yung blessing. Parang si Joseph, saan man siya magpunta, ano nangyari kay Joseph? Nag-struggle ba siya? Nag-struggle bang kumita si Joseph? Kailangan kong kumita at yumaman. Pero ano yung kapasidad na meron si Joseph? Skill, wisdom, knowledge, management. Pag-usapan natin yan mamaya. Management. So, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, when the Lord says in His Word, we must have a deep relationship with Him, ang kailangan nating munang gawin para mag-manifest yung kaharian ng Panginoon sa atin simula, kasi tandaan niyo pong mabuti, ang speaking in tongues doesn't nobody teaches you how to speak in tongues. But out of your belly comes out the words that you do not understand. Sa mga nakapag-speak in tongues na. Ano ho? Sa mga hindi naniniwala sa speaking in tongues, bahala kayo. Kasi free gift ito, it's for everyone. If you do not want it, if you do not believe it, of course, God will not push it to you. Okay? So ngayon, sa mga nakakaintindi, at least yung speaking in tongues, out of your belly will come out the words. In the same manner,
yung healing, it's already in us, in the kingdom of God. That's why ang hinihintay lang natin yung manifestation of His glory. Pastor, tanong kasi, paano ba magmamanifest ito? Okay, makinig po tayo. Isaiah chapter 40 verse 31. But those who wait upon the Lord, who expect, who look for, and hope in Him, will gain new strength and renew their power. Sabihin natin, my power. Hindi power sa hindi yung power kapag pawis ka. Ibig sabihin yung kapangyarihan na binigay sa inyo sa bawat isa sa atin ng Panginoon. But those who wait, who expect, look for, and hope in Him will gain new strength and renew their power. They will lift up their wings and rise up close to God like eagles rising toward the sun. They will run and not become weary. They will walk and not grow tired. Hallelujah. Ano yung kailangan natin gawin? Wait upon the Lord. If I will interpret this in my own experience and understanding upon the Word of God, literally, wait for Him. Literally. Alam niyo po, araw-araw pinapractice tayo ng Panginoon para paano maghintay. Sabihin natin, maghintay ka. 1, 2, 3, go. Maghintay ka. Okay, ang bawat isa sa atin maghintay. Saan tayo napapractice? Maghintay, pagkukuha tayo ng passport, pagkukuha tayo ng lisensya natin. Nako, maghihintay ka ng matagal dyan. Maalala ko, nung first time ko kumuha ng driver's license, talagang kami ni Pastor, buong araw kami doon. 5:00 pa lang ng umaga, talagang nakaupo na kami doon kasi may pila na. Kala namin, unang-una tayo, 5:00, wala pang tao. Pagdating namin doon, sabi ko, maghapon to. Maghapon na to. Kaya ang hirap mawalan ng lisensya, di ba? Maghapon yun. Ang tagal namin. Talagang anong oras na kami umuwi ni Pastor John doon? Nung tinulungan niya akong kumuha ng lisensya. Ngayon, God is teaching us how to wait. Be patient. Na to the point na ang tagal na namin doon, lahat na ng katabi namin, kakilala na namin. O, kakain na kayo? Tara, kain na tayo. As in, naging close kami. It's because a whole day of conversation. O, ano yung kukunin mo? Ano yung sasakyan mo? Ganyan. O, mahal ng gas. Nag-usap-usap na kami doon. Ganun po, no? Ano, pag si Pastor dyan yung katabi mo, lahat yan magiging kaibigan niya. Pag naupo lang siya ng kaunti, no? Ngayon, waiting. We learn how to wait for the Lord, literally. When we sit down in our prayer room, kaya sabihin nyo sa Panginoon, Lord, palakihin nyo naman yung bahay ko. Oh, amen kagad si Brother Randy. Amen! God will give it to you. Because yung eagerness, ito, bakit tayo humingi ng malaking bahay? Kasi, Lord, gusto ko po ng malaking bahay para magdededicate ako ng isang room para prayer room. Amen? Makakapag-pray ka ba sa kwarto? Hindi. Pag nakita mo yung higaan mo, parang may magnet yan eh. Pag naka-office setup ka naman, yung mood mo, naka-work talagang bothered ka. Maganda yung, alam nyo yung prayer room, naka-carpet lang yan, sabihin na natin naka-aircon, walang couch or anything. Yun lang. Huwag kayong maglalagay ng kahit na para pag andun kayo, may Bible ka lang, magbabasa ka lang talaga. You will spend time with the Lord. And literally, I'm telling you, I am just waiting upon God. Literally. Nakaupo lang ako doon. Ano yung iniisip mo, Pastor? Ang iniisip ko po palagi, Lord, I'm waiting for you. Saan ka na, Lord? Diyan ka na ba, Lord? Wala pa. Hintayin natin si Lord. I'm literally waiting for Him. And while I'm waiting, I'm listening to worship songs. At habang ako'y naghihintay, I'm in the presence of God. And when I felt the presence of the Lord, doon pa lang ako mag-i-start mag-pray. When I felt the presence of the Lord. Before I even start the day sa aking work, I will just spend time with Him. Because I want His blessing
to move in what I'm about to do. Especially sa akin tinatrabaho. Alam niyo po, ang blessing ng Panginoon ay wag nating habulin nga, ika nga, no? Ang sabi ng Panginoon, Matthew 6:33, seek first the kingdom. Ito yung pinag-aaralan natin. And all of these things will be added unto you. Of course, God will not hand you the blessing. Sabihin na natin, financial blessing. Pag tayo humingi ng fried chicken sa Panginoon, ano yung bibigay ni Lord? Buhay na manok. Hindi naman ako bibiro. Buhay na manok. Sabi mo, fried chicken. Di ba nanalangin yung mga Israelita? Nagsawa na sila sa manna from heaven. Lord, bigyan mo naman kami ng karne. Binigyan ba ni Lord ng luto? No. Binigay ng God sent flocks. Sabi ni Lord, lutuin nyo. Same thing. God will give you wisdom in whatever you're doing so that you will be blessed. Sabi ng Panginoon sa kanyang salita, commit your ways unto the Lord and He will bless you. Okay, sabi natin, wait upon the Lord. This is why David always comes in the presence of God before he will go to any battle. He always inquires of the Lord. He inquires through the prophets para marinig niya yung instruction ng Panginoon. O kapag walang mga prophets, halimbawa wala si Samuel, o yan si Prophet Nathan, anong ginagawa ni David? Nagsasasayaw siya sa Panginoon and he's worshiping the Lord. And he will ask the Lord, Lord, should we go to this battle? And when the Lord says no, they will not go. But when the Lord says, go, and you shall overtake them, and you shall win. Nothing shall, sabi ng Panginoon sa kanila, walang mawawala sa mga ninakaw sa inyo. Maalala nyo yung hinabol nila yung mga ninakaw sa kanila? Now, inquiring of the Lord. Kaya nga ito, literally, we wait upon the Lord. Okay? Remember that we are in the topic of how will God manifest in us as His temple para marirelease yung blessing. Ang pinaka-secret lang naman dito is prayer and fasting. Okay? Prayer and fasting. Pag marunong tayo mag-fast, I'm telling you, you will overcome. Pero pag meron kayong medical condition, alamin nyo muna yung sarili ng katawan, wag nyong pipilitin. Kasi sabi ni Pastor, mag-fast ako. Okay? No, hindi ko sinabi. Sabi ni Lord, mag-fast tayo. It's written. Okay? It's not a suggestion, by the way. Listen to me. It's not a suggestion. It is a command to those who believe. Okay? So, dapat meron tayong regular fasting. At least sa ating pansarili. Because this is how will the kingdom of God manifest in our lives. Okay? Ngayon, number 2. First is wait upon the Lord. Second, be a good steward. Sabi natin, be a good steward. Sabihin na natin yung steward, maging magaling kang manager. Okay? Bakit, Pastor? How will God manifest in managing things? Okay, let me explain yung word na ito. Sa Greco-Roman household, yung steward na tinatawag is oikonomos. Ibig sabihin nito, manage the property, manage the finances, and when you are growing up in managing, you will eventually manage people. Tama? Sinong gustong yumaman? Financially, hindi ito pep talk o sweet talks. This is according to the word of the Lord. The Lord says, if you are a good steward is managing God's property,
God's finances, and God's people. Or at least, in our time, in modern time, employee. Magkakaroon ka ng mga empleyado kasi hindi ka pwedeng yayaman na mag-isa lang. Okay? Pero yayaman din yung mga nasa paligid mo. Sa'yo lang magsisimula. Tandaan ho natin, ibig sabihin, managing ng property, finances, and the servants on behalf of the owner. Who's the owner? Jesus. Let me remind you, everything that you own, all that you have, belongs to God when you receive the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. When everything, hindi, Pastor, pinaghirapan ko to dapat sa akin to. It's up to you. Pero sa akin, as for me and my house, I will serve the Lord, lahat ng meron ako sa Panginoon. Kaya sinasabi ng mga kapatid ko, ang kuripot naman ito, ba't di mo magbigay? Madami ka naman kinikita. Alam niyo po, bakit ako kuripot? Kasi hindi ko pera yon. When I told the Lord, Lord, everything that I own belongs to you, I will manage it well. Hindi dahil kailangan, hindi dahil may umiyak lang na Poncio Pilato, ibibigay mo na. Hindi dahil na-move ka sa emotion mo, ibibigay mo na. I move in accordance to the will of God. Kaya ito yung importanteng nagwe-wait ka sa Panginoon kasi you hear Him. Kaya alam niyo po, nung na-aksidente si Iya, before ma-aksidente si Iya, before sinasabihan na ako ng Panginoon, saan mangyayari? Gagastos ka. Sige Lord, pera mo naman. Pera mo naman. Hindi ko alam kung ano yun. Baka may bibilihin, ano man. Kala ko chill lang, hindi ko alam na ma-aksidente. And eventually na-aksidente. And the Lord told me, son, you pay for the hospital bill. I did without saying anything. Pag selfish ako, hindi ko naman anak yan. May magulang naman sila. May pera naman yung school. Bakit ako? It's because, look at me, God owns me. Yun yung tinatawag kong commitment sa Panginoon. Na lahat ng meron ako sa Kanya. Okay? Kasi pag binigay mo kay Lord, He will take care of it. He will protect it. Iingatan niya ito. Kaya papansin niyo, kapag pinoprotektahan ng Panginoon ang finances niyo, hindi kayo basta-basta nawawala ng pera. Hindi mo sasabihin, Pastor, kulang pa nga eh. Ako, hindi ko na sinasabi yun. Alam niyo po kasi, ang lahat na lumalabas sa ating bibig is nangyayari. Kaya be careful what you say. Amen? Kaya pag sinabi ng, nakikita yung sitwasyon nyo, kulang pa nga, sabihin nyo sa sarili nyo, hindi, bibigay ko yung tithes. Gutom na kung gutom. Hindi po, sasabihin ko sa inyo, napunta ako doon. Sa situation na yon, gutom na akong gutom. Bahala na. Lord, sa'yo naman to. Try the Lord. I'm telling you, you try the Lord. If you try the Lord, He will see you through. Okay? Be a good steward. Kaya ito, sabi ng sa ating research, no, Paul applies this image to the apostle and by the extension to all believers who handle, listen to me, God's gifts. When the Lord says God's gifts, it's talking about not just your finances, but most of all, your talent, your skill, your anointing, your properties, and everything that belongs to you, your family members, and everything that's surrounding you, your friends, and the ministry that you're holding. The Lord is saying, all of these things are gifts from the Lord. Okay? So, ang ine-echo lang nito yung parang faithful servant in accordance to the word of the Lord sa Luke chapter 12 verse 42 hanggang 44. Babasahin natin siya mamaya. Pero basahin muna natin ngayon yung 1 Corinthians chapter 4
verse 1 hanggang 2. 1 Corinthians chapter 4, verse 1 hanggang 2. Sabi niya dito, "So then let us who minister be regarded as servants of Christ and stewards, trustees and administrators of the mysteries of God that He chooses to reveal." We are servants. Amen? We are administrators. Amen? Lahat tayo ay stewards ng Panginoon. Sabi niya sa verse 2, "In this case, moreover, it is required as essential and demanded of the stewards that one be found faithful and trustworthy." Faithful and trustworthy. Question yourself today. Am I faithful? Am I trustworthy? Or am I using what belongs to God for my own benefit? Alam niyo yung dahilan ko nung bago akong Kristiyano. Di ba, bibigay mo yung tithes mo, bibigay mo yung offering mo. Minsan talagang kulang eh. Wala kaya sasabihin ko sa sarili ko, intindi naman ni Lord yan. Alam naman ni Lord na may kailangan ako. No? The more kong ginagawa yun, alam niyo yung pera ko bigla na lang parang naglalaho. Hindi ko alam bakit. Hindi ko alam bakit, no? Pero alam niyo po, nung natuto akong magbigay sa Panginoon, okay, i-remind ko kayo, hindi in particular in this church, okay? Ulitin ko, hindi ko kailangan, bilang pastor, hindi ko kailangan ng pera nyo. Hindi ko kailangan ng pera ng anyone. We are just following the word. If you feel like you don't trust me, give it to other churches. Amen? Pero sinasabi ko lang po sa inyo ito because this is the commandment of the Lord. I was attending a different church by that time. Natuto ako mag-tithes, natuto ako magbigay ng aking offering. God is protecting what I own. And more so, kasi sabi ng Panginoon, magbigay ka ng naayon sa puso mo. Kaya habang nilalakihan ko yung bigay ko sa Panginoon, lalo niya akong binibless. In a way, hindi lang po ito sa church, no? Binibigay ko actually, halimbawa, pag may nangangailangan, kailangan mo ng charity, kailangan tutulong ka sa mahirap, tulong sa may sakit, tapos patatanggapin mo sila kay Jesus. Alam niyo yun? As such, doon ko binibigay yung aking pera para sa Panginoon. And when I have done that, God is giving me more. If we want the blessing of the Lord flow to you, be a channel of blessing. Okay? Hindi lang po ito sa pera. Pero, halimbawa, may sakit kayo. Madami nagtaas ng kamay kanina. Para po maging flow kayo, maging daluyan kayo ng kagalingan ng Panginoon, ipag-pray niyo yung may sakit. Pastor, may sakit nga ako. Pag-pray ko yung may sakit, sino maniniwala sa akin? Alam ba nilang may sakit ka? Di ba? Wala naman nakakaalam. Kaya kapag may sakit ka, wag mong ilalabas sa bibig mo. Magaling na ako, sabihin mo. Okay? Tapos ipag-pray mo yung may mga sakit. Nakwento ko lang po sa inyo dati, kapag meron nagpapapray sa akin, Lord, sasabihin nila, Pastor, tulungan mo naman ako. Pag-pray mo ako na God will provide for this because I really need it. Isang prayer lang, pambihirang mga yan. Isang prayer lang, sila may provision kagad. Lord, dandaya mo. Pag ako nag-pray sa iba, God is answering. Pero Lord, ba't yun sa akin? Sabi ng Panginoon sa akin, there will be a time. Be patient. And then waiting upon the Lord. Ito, waiting na naman. Ngayon, the Lord asks us to be found faithful and trustworthy. Faithful and trustworthy because the core of a good steward is being faithful to God, not popularity or visible success. Let me tell you this. Halimbawa, yung isang nakita nyo, madami siyang uso to ngayon, no? Madami siyang followers.
Madami siyang subscribers. Baka yung sinasabi niya totoo kasi madaming sumusunod sa kanya. Wrong! Kaya dapat alam mo yung Bible mo. Okay? Pag hindi mo alam yung Bible mo, madali ka malilihis. Madaming ganyan. Madaming nagpapanggap na mga prophet sila. Madaming nagpapanggap na minister sila. Pero lalo sa Amerika ngayon, no, talagang corrupted na yung church nila, no? To the point na, imagine niyo to, no? Sa church nila, darating yung pastor na naka-harness. Ano yung alam niyo yung harness na pababang ganun, slowly pa, oh. Pagbaba ng pastor sa pulpit, welcome to our church. Wow, entertainment. It's crazy. Makinig kayo, madami silang followers, madami silang subscribers, madami silang sponsor. Totoo ba yung sinasabi nila? Hindi. Kasi ginagamit lang sila ng Satanas. Pero ito po, kaya ang sinasabi ng Panginoon, be faithful to what you have. Do not desire for such popularity or visible success. Kaya ang totoong mayaman, hindi niya pinapakitang mayaman siya. Sabihin ko po sa inyo, nagturo ako ng music sa mga estudyante ko sa Forbes Park sa Makati. Makikita yung mga tatay ng mga estudyante ko, sila social sila eh. Talagang English Tagalog, no? Kunin mo na this, ganun sila. Talagang totoo pala yun. Kala ko sa movies lang, no? Totoo pala. Pero makikita mo yung tatay nila, gulagul na yung damit. Talagang butas-butas pa. Magagalit pa yung asawa niya, honey, why are you wearing this? It's butas-butas na. sabi ko parang nanonood ako ng Filipino, totoo pala yun, no? Pero yung pinakatatay, humble lang. So humble. Kasi kapag alam mo mayaman, hindi sila nag-expose ng kayamanan nila. Okay? Kaya kapag yumaman kayo, chill lang. Huwag niyong bibilihin bibili kayo lahat, yung ipapakita niyong mayaman kayo. No. Huwag niyong ipapakita because this is a part of being a good steward. You do not expose God's prosperity to other people. Hindi pa para maniwala sila kasi pag mayaman ka, may bosses ka. No. Let your anointing speak. Let your anointing speak. Sa amin pong magtutropa, simple lang akong magdamit. Minsan nga ulit-ulit na. Papansin nyo, ulit-ulit eh. Pero pag sa amin mga magtutropa, tol, ikaw na magbayad. Bakit? Ikaw yung pinakamayaman sa atin. Ako naman, talaga? Mukha akong mayaman, wala akong pera. Sasabihan pa nila akong sinungaling. Kaya sa amin mga magtutropa, ako daw dalawa kami ni Ben eh, yung kasama ko nung yumaman siya. Uy, ikaw na magbayad. Ikaw na yung totoong mayaman, ako payaman pa lang. So may mga ganon. Let your anointing speak. Because you don't need to expose yourself na mayaman ka. Just to get attention. Okay? Be found trustworthy. Luke chapter 12. Basahin po natin. Luke chapter 12 verse 42 hanggang 44. Sabi niya dito, the Lord said, who then is the faithful and wise steward of the state, whom his master will put in charge over his household, to give his servants the portion of food and in the proper time? Tingnan niyo yun, managing people. Okay? Blessed, happy, prosperous, and to be admired is the servant of whom the master finds so doing when he arrives. I assure you, and most solemnly I say to you, he will put him in charge of all his possession. Look at me, people of God. Ang pinagkakatiwala sa inyo ng Panginoon ngayon kung ano lang yung meron kayo. Lagi ko pong uulit-ulitin yan. Ang
Pinagkakatiwala sa inyo ng Panginoon kung ano yung meron kayo ngayon. Kung anong talent meron kayo, kung anong skill meron kayo, kung magkano ang inyong kinikita, kung anong sasakyan ang meron kayo, kung ano mang cellphone meron kayo, yan lang ang pinagkakatiwala sa inyo ng Panginoon. Makinig kayo mabuti, kapag kayo ay ungrateful sa kung anong meron kayo, hindi yung genuine na nagpapasalamat kayo, sabi ng Panginoon, sa lahat ng oras tayo magpasalamat. Sa kung anumang sitwasyon ng buhay natin, tayo ay marunong magpasalamat. Because if God sees your heart through, He will bless you. Huwag tayo yung pilit-pilitan na, the Lord bless me, pero inside your heart, you do not feel it. Pastor, paano namin ma-feel? Be grateful on little things. Amen? Be grateful on little things. Kasi ang greed, walang satisfaction yan. Gusto mo ng gusto, palaki ng palaki, at hindi ka nasasatisfy. Pero kapag ikaw ay satisfied kung anong meron ka ngayon, God is going to entrust you with more. Let me ask you, are you thankful for the house that you have? Are you sure? Mukhang may hina yung amen. Pastor, balik kasi yung bahay namin. Ang daming leaks. Ano yun? Ang daming ganito. Wala pa kaming kisame. No. Let me ask you, nagpapasalamat ba kayo sa cellphone na meron kayo? Be grateful. Because if you will not be, God cannot entrust you with more. Ngayon, kapag ang notion naman nun, hindi thankful tayo, kunwari, para ibibless tayo ni Lord. Ang sasabihin ko pa sa inyo, kunwari din yung blessing ninyo. Magiging kunwari din yung blessing ninyo kapag kunwari lang yung inyong pagiging thankfulness. Okay? Paano ba maging steward, Pastor? Halimbawa, kapag may bago kayong sasakyan. Pag bago, laging malinis. Pero kapag kalumaan na, hindi nyo na nililinis. Pastor, luma na eh. No. Halimbawa, yung bahay ninyo, nagrereklamo kayo na, sana may maganda akong bahay, sana maganda yung sopa ko, sana maganda yung ganito ko, ganyan. Pero yung bahay mo na pangit, hindi mo malinisan. Hindi ka bibigyan ni Lord ng mas malaki. Hindi ka niya bibigyan ng couch na walang surot. Kasi yung may surot na couch mo, hindi mo man malinisan. Okay? Nagets po natin yun, no? Alam ko, exaggerated na lang yun. Pero I know you are getting my point sa ating pinag-uusapan. The Lord says in Matthew 25, verse 21, Matthew 25, verse 21, His master said to him, yung sa binigyan ng 5 talents na nadoble niya, well done, good and faithful servant. You have been faithful and trustworthy over a little, and I will put you in charge of many things. Share in my joy, share in the joy of your master. Our master is the Lord Jesus Christ, and He entrusts us with what we have. Amen? Sa aming mga, halimbawa sa school, sa aming magkakapatid, habang ina-administrate namin ito, lagi nilang sinasabi na, Lord, bigay mo na yung blessing. Sana yumaman na tayo, sana yumaman na tayo. Sabi ko sa kanila, hindi pa. Sabi nila sa akin, bakit naman? Dapat positive lang din. Dapat yung positive, dagdagan nyo ng word ni Lord. No? Lagi kong sinasabi. Kasi paano tayo payayamanin ni Lord? Ang liit-liit lang na kintab, minsan nag-aaway tayo. Saan i-delegate yun? Saan ilalagay yun? Tapos pag nag-desisyon yung iba, ayaw mo yung desisyon ng isa, nag-aaway. Ito, sinabi ko sa kanila, hindi pa tayo yayaman. Sinasabi ko sa inyo, pag nagkaisa tayo, one heart,
Ang mahirap po kasi sa amin magkakapatid, lahat leader eh. Totoo yan. Lahat leader. Lahat gusto mag-lead. Kahit na hindi leader, nagli-lead. Kaya minsan kailangan ko silang i-remind pag nagmi-meeting kayo. Ako yung pastor niyo. Maayos kayo. Ako yung presidente ng school. Makinig kayo. Hindi naman sa nagmamalaki ako, no? Pero kasi, sa akin binigay ni Lord eh. Sa totoo lang po, aminin ko sa inyo, ayoko mag-lead. I hate responsibility. Ayoko mag-lead. Sabi ko nga sa sarili ko, nung pagka-graduate ko, hindi ako mag-stay dito. Bahala kayo dyan. Bahala kayo sa school. Bahala kayo sa church. Kinakausap na ako ni Pastor John. Mac, si kuya mo mukhang hindi talaga magpapastor. Hindi ka ba tinatawag ni Lord? Sabi ko sa kanya, pa, hindi. Magpastor. Wala talaga akong wala talaga ang puso. Ang balak ko nun talagang aalis ako, magsosolo ako. Alam niyo yun? I will fly my wings. Pero you know what? The Lord says, you are mine. To the point na disobeyed ako sa Kanya, pero hinila pa rin ako ng Panginoon dito. So I stayed here. I followed Him. Started leading. Because look at this, people of God. You will only become a leader if you master submission. You will only become a leader if you master submission. Pastor, saan ka ba naging submitted to? Sabi ko po sa inyo, kontento na po ako mag-serve. As in, sir, ano lang po ako before? I was just gitarista sa Clarkview. And I was fine there. I'm serving, tinutulungan ko si Pastor Bong sa mga ministry, etc. No? I'm satisfied with that. At nung na-meet ko si Pastor Steven, I'm happy serving him. Sabi ko sa kanya, Pastor Steven, I will follow you wherever you go. Sabi niya sa akin, Al, you're not called here. Hindi ka tinawag sa Singapore. Pero I don't mind serving him, holding his bag. Kasi masyadong sikat si Pastor Steven sa Singapore. Talagang ako yung humaharang sa mga tao. Pastor needs to rest. Ako yung security niya nun. Hindi, I'm telling you, I'm happy with that. But when the Lord called me, son, I want you to lead. Because if you master submission, God will give you the leadership. Sa mga tinawag sa politics, ito yung masterin niyo. Because if the Lord finds you faithful in His word, submitting to whomever God has appointed you as leaders, then God will bless you with leadership. First, submission to His word. Obvious naman yun in John chapter 15, verse 15. I am the vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, bears fruit. For without me, you can do nothing. Abiding in the Lord is what we need to do. Yun yung first submission natin, submission to the Word. And submit to God-given authority. Hebrews chapter 13, verse 17. Obey your spiritual leaders and do what they say. Do what I say. Okay? As of now, I am your spiritual leader. Kaya sabi ko po, lagi ko sinasabi sa iba na huwag niyo akong tatawagin pastor pag hindi kayo makikinig sa akin. Okay? Okay, huwag niyo akong tatawagin pastor. Meron nung minsan dito yung parang nanguha silang mangga, sinabihan ko wag. Medyo nagkabangayan kami. Sabi, mga ano pa naman kayo, mga ganyan pa naman kayo sa ikaw, pastor ka pa na, huwag mo akong tawagin pastor, nag-a-attend ka ba dito? Hindi siya nagsalita. Sabi ko, alam mo tol, sabi ko, yung ginagawa mo mali. Sinasabihan lang kita, ikaw pa yung matapang.
Pwede rin naman, idali natin sa barangay ito. May oras pa naman ako, sabi. Kaya sabihan ko lang kita na bumaba ka dyan kasi nakakabulabog ka. Meron kaming trabaho dito. Ayan. Meron din mga nagsasabi sa akin na as such na kailangan nila ng mentor. When I suggest something, hindi naman nila sinusunod. Kaya sinabi ko sa kanila, tigil na natin to. Hindi ka naman makikinig. Huwag mo na ako tawagin pastor. Hindi pastor, iba po kasi yung situation namin sa bahala kayo. Alam niyo po, right now, I easily let go those who doesn't listen. Because I want to keep my peace. I do not have time for as such. Kaya if someone who listens to me, I will spend my whole life praying for them. Ito po yung commitment ko bilang pastor. Ano ho? Hindi dahil sa... Hindi, pastor, yung iba kasi kailangan nila ng bibihin sila eh. Kilala niyo po ako. I hate doing that. Hindi po ako siguro pag bago kang Kristiyano, katatanggap mo lang last year, 2 years ka palang Kristiyano, I will consider. Pero kapag 5 taon ka na, and I have been speaking these words of truth over you over and over again, and you don't listen, I won't waste my time. That's why I'm telling you, ito rin yung proper handling the servants of God. Because that effort can be given to someone who listens. Nagets natin? Samantalang, alam niyo po, dati talaga nag-spend ako ng time na hindi nakikinig. I'm trying to win. Alam niyo, hanggang the Lord spoke to me, son, stop. Isang example, Isang example. Parang nung nagsa-cell group, may sinisell group ako dito nung dalawa dito. Talagang bahay-bahay kami noon. At habang pauwi ako, sabi ng Panginoon sa akin, anak, ano yung ginagawa mo? Lord, cell group. Cell group. Tinutulungan ko yung mga Sabi ni Lord sa akin, son, you're wasting your time. They are not listening to you. And you are being a bother in their house. Sa tuwing dumadating ka, ang iniisip nila, andito na naman si pastor. You know, the Lord knows the heart. Kaya nagpaalam na ako, kasi sinabi ng Panginoon, itigil ko na. Tinigil ko na. Makinig kayo. Totoo nga ba, pastor, na ganun yung puso nila? Totoo. Kasi alam niyo po kung bakit? Wala sila dito ngayon. Di ba? Pag totoo ang puso nila, they will still come here. Kaya the Lord says and told me, spend time to those who listen. Because they wanted to know the Lord. Yan. Isa po yan sa managing. Another isang example po ng area things to manage, yung faithful servants ni Lord. Halimbawa, ito, isang part ng management is yung, halimbawa, ako pastor, yung mga nasa ilalim ko, halimbawa, yung mga ministries na meron tayo sa Sunday school, sa music, dito sa church, lahat po yan is at least under me. At sabi ng Panginoon sa akin, you manage them properly in the ways of the knowledge of the word of truth. Kaya ko po kayo tinuturuan ng katotohanan. Amen? Because ang katotohanan po nito is not everyone is a leader. That is the lie that we've been hearing from the G12, which is hindi na po tayo part, Not everyone is a leader. Yun yung na-realize ko after years of pastoring. Hindi lahat leader. Okay? Some people say, madami nagsasabi ng iba, kaya lang ako nagre-rebelde sa leadership kasi mali yung ginagawa nila. Okay? Because I was born a leader. May mga ganun mga mapapride na leader daw sila. Alam niyo po, sa pagiging pastor ko, madami na rin nag-approach sa akin na as such.
Pastor, mali yung ginagawa mo. Ganito, ganyan, ganyan. Dapat ito yung gagawin mo. Ang dami nagsasabi sa akin ng gano'n. Hindi ko na di-disclose yung mga pangalan nila kasi wala na rin naman sila dito eh. Ang dami. Mali yan, Pastor, dapat ganito. Ang tanong ko na lang sa sarili ko, bakit kayo hindi nilagay na pastor dito? Bakit ako? Sasabihin nila, anak ka kasi ni pastor dyan, anak ka kasi ni pastor dyan. Sabihin ko pa sa inyo, ilang beses kong tinanggihan itong pagpapastor. Ang nagpa-convince lang sa akin na magpastor is si Jesus. Kasi sabi niya sa akin, dito ako tinawag. Not everyone is a leader. Some are just rebellious because they want to justify their rebellion. Tanungin ko po ang bawat isa, sino yung born na leader sa inyo? Magtaas ng kamay. You are born as a leader. Okay. Hindi ka na yung halimbawa sa isang grupo, halimbawa simulan sa high school. Kahit na hindi ka ayaw mo mag-lead, ikaw yung laging pinagli-lead. Ikaw na yung leader, ikaw na lang yung leader. Yan ganyan. Sino mga nag-high school diyan, no? Ako ayaw ko nagli-lead. Pero pag sa mga grupo-grupong ganun, ako yung laging pinagli-lead. Bakit ako? Sabi ka, magaling ka, mukha kang leader eh. Ikaw na mag-lead. Sige na nga. Nauto nyo na naman ako. Sabi. Pero alam niyo po, ang lagi kong ginagawa, inuutusan lang sila. O ikaw, ito yung gagawin mo. Research mo yan. Ikaw yung dala ka ng papel. Sino may pera dyan? O, bigyan mo ko ng pera. Ayaw mong gumawa, akin na yung pera mo. Kaming gagastos, kaming gagawa. Chill ka lang dyan. Okay lang, madami akong pera. O, di ba? Managing. Okay? Managing the people. Okay? Para mag-come up. Simula lang yun, ha? Pero habang lumalaki importante rin kasi yan eh. Ngayon, sa mga born leaders, makinig kayo mabuti, huwag kayong pupunta sa position nang hindi kayo nilalagay ni Lord. Amen? Chill lang kayo. Okay, may mga political call, you are born a leader. Okay? Chill lang kayo, ilalagay kayo ni Lord parang kung paano nilagay ni Lord si David as king. The position will be given to you. Amen? Background background check bago ako naging pastor. Hindi ako pwede magpastor dito kaya wala akong balak magpastor nung una. Alam niyo po kung bakit? Ayaw ako ni Papa Roy. ayaw niya ako magpastor dito. Alam niyo po bakit? Kasi yung pananamit ko doon talagang ayaw ni Papa Roy. Lagi niya ako sinasabi, why are you dressing up like that? It's just like you're asking someone to beat you. Like, beat me. Yung uso nun kasi yung mga usong, yun yung suot ko. Why don't you imitate your brother who's a bit modest? Ayaw ako ni Papa Roy. So, alam ko wala akong magiging part sa ministry na ito. Pumupunta-punta lang ako dito to check on Mama, to check on Papa sa ministry nila. Pero wala akong balak until, tingnan yung positioning, no? Until na everything is crumbling here sa ministry, sa school. Tapos wala nang gusto mag-lead. And then I heard the Lord, son, you start leading. Then, upon my placement, medyo mahina na si Papa Roy at that time. Mahina na siya. Tapos nalaman niya na lang na nagpapastor na ako. Wala siya nagawa. That's around 2010. May message niya pa ako last time. Sabi niya, I heard that you are now the pastor of the church. Yes, Pap. Sabi niya, I am now. Sabi niya, I wanted to connect with you. Sabi niya, I wanted to help and do this and do that. Ako naman, okay lang. Sabi ko sa inyo, submission ako eh. Gusto kong may fina-follow. Pero around that time, na sobrang hinendes, nabalitaan na lang namin na pumanaw na si Papa Roy. So, na-cut na yung contact at hindi na natuloy yung balak namin. You see,
Even though I don't want the position, it was given to me. Ayoko rin yung position sa school. Kasi mas magulo yung school. Alam ni Miss Roda yan, bago siya dumating na gano'n. Mas magulo ang school. Ayoko yan. Sabi ko, Lord, ayoko itong magulo. Sabi niya. Ang dami pang conflict. Nag-aaway-aaway pa kami magkakapatid. Sisigawan pa kami. Narinig niyo kami sisigawan nila? Yun. Mga problema namin nun. Hindi ko natatago sa inyo yun. Litaw na eh. Pero, sabihin ko po sa inyo, all those struggles are part for us to grow up. And eventually, nag-tone down and still toning down up to this point. Everything na ngayon is nagka-calm down na and papunta na kami doon sa almost unity na dinidesire ng Panginoon. Kaya nga kailan ba yung meeting natin, Ms. Roda? Sa April. Magmi-meeting kami ulit. Ayan, ito yung gagawin ko niyan. Akala nyo magmi-meeting lang kami, masusulat ako ng kung ano-anong gagawin namin. No. Like David, I will wait upon the Lord and inquire of Him. Kaya pag sinabi ng Panginoon, anak, makinig ka muna, ito yung gagawin nyo sa meeting. Sulat ko muna ng konti. Cha-cha. Lord, meron pa? Wala na. Pahinga ka muna. Then, pahinga na ako. Iwanan ko na yung notes. Then, babalikan ko na naman. Alam mo yung ganon. Yung meeting namin, hindi yan nabubuo in one time. But because just to let the kingdom of God manifest in the ministry, I will wait upon Him. And when I have waited upon the Lord, mapansin niyo naman po sa ating benefit concert, benefit concert natin, napaka-powerful. Napaka-powerful na nangyari sa mga bata, na to the point that we have irritated the kingdom of hell. Pastor, paano malalaman na irita ang kingdom of hell? Kapag madaming kaluluwang naliligtas. Madaming kaluluhang naliligtas. Alam niyo po yung mga ating estudyante ngayon, they're coming to the Lord themselves. Pupunta sila dito. Hindi sa Sunday kasi bago silang Kristiyano, we don't know what the religion of their parents. Pero sa Sabado, pag Sabado pumupunta sila dito. Meron na tayong mga few na mga estudyante. And they are asking for prayers, yearning to learn more about the word of the Lord. Nabibless talaga. Kasi tingnan niyo ito, Kasi pag leader ka, kaya ina-example ko lang po yung sarili ko para makita nyo kung ano yung pwede mangyari sa buhay ninyo. And I want you to do the same. When the Lord told me about seek first the kingdom, learn about the kingdom, sabi na sa akin ng Panginoon. Learn God's positioning, learn God's how God manages the kingdom, His kingdom, who controls it, yung authority, and everything that's residing in it, yung pinag-aralan natin last week, yun. Ngayon, sabi ng Panginoon, as you learn all of these things, learn to wait for my power to fall upon you first, para yung kingdom ko ay malalaglag sa kinapipwestuhan mo. Kaya sabi ng Panginoon sa akin when the year started, that this school year is going to be blessed, unlike the school years before. I will anoint the children, He says, and they were so anointed. Napaka-anointed ng mga batang ito. Biruin nyo, ito sa benefit concert natin, talagang makikita mo yung mga parents, teary-eye sila whenever they watch their children. At kapag meron yung part na nagsasalita sila na you need Christ, you need Jesus, and then some of them are getting convicted. And what excites me more is everyone was recording it and posting it. Kaya nga, iritang-irita na yung demonyo sa atin dahil nakakapag-minister tayo with the children. Amen? So, yun po yung manifestation. Ngayon,
take authority. Kayo po ang mag-take authority ng dominion niyo ngayon. When God has given you dominion, take authority of what God has given you. Kapag mayroong mga conflict, ayusin nyo because that belongs to you. Huwag niyong hahayaan, huwag niyo pong hahayaan o huwag niyong ito-tolerate yung mali. Kasi pag na-tolerate ang mali, yun na yung magiging batas. Halimbawa, pag yung anak nyo, nagdadala ng babae sa bahay ninyo, tapos sasabihin mo sa anak mo, sino yan? Girlfriend ko po. Dad. Girlfriend ko po. O bakit kayo pumapasok sa kwarto? Dito lang kayo sa sala. Take authority. Kasi pag hinayaan nyo yan nang pumasok doon, ano gagawin nila doon? Magja-jackempoy? You're letting them commit sin. That's why fathers rule over your house. Rule over what God has given you. I am not a father, but I am ruling what God has given me. Stern. Kaya kapag mayroong mali sa church, kinokorek ko. Kaya kapag may mali sa school, may mga hindi sumusunod, may mga nagre-rebelde sa leadership, I talk to them one-on-one. Minsan pagagalitan ko pa talaga. Na to the point na maluluha sila. Kasi I have to correct it because God has given me authority and dominion. If the wrong things are tolerated, that wrong thing will rule. Amen. Sino po ang nagmamay-ari ng bahay nyo ngayon? Si Jesus ba o si Satanas? Si Jesus. So, let the Lord rule over your house. Okay? Recap lang po tayo. Kingdom of God. In order for that power to manifest in you, wait upon Him. In order for God to entrust you with more, manage what God has given you well. Amen? So let's all stand in the presence of God. Salamatan lang natin ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Now, just commit yourself to the Lord. Sabihin niyo sa Panginoon, Lord, everything that I have today, my work, my children, my skills, my talents, my anointing, my house, my car, whatever I have, Lord, little things and big things, they all belong to you. And I pray, Lord, give me wisdom how to manage them. If you are a business owner, Lord, sabihin mo sa Panginoon, help me manage my people. Help me compensate them accordingly. Nang hindi sila magre-rebelde dahil hindi sila nako-compensate ng maayos. Lord, pagpalain mo ako ng wisdom. Come on, you ask the Lord, Lord, for wisdom. Lord, for not for more wealth, O Lord God, but teach me how to double what you have given me. Teach me how to double what you have given me. Kaya ang lahat ng mga ito, Panginoon, ay binibigay ko sa inyo. Lord, today we just submit into your will and we will continue to say, let your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. We thank you, we love you, and give you our praise. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you all po. Magandang umaga po sa bawat isa.